Ito ang napakagandang syudad ng Venice na makikita sa bansang Italy. Binansagan itong The Floating City. Well, hindi man totoong nakalutang, ngunit alam nyo ba na ang syudad na ito ay nakapatong sa milyon-milyong mga kahoy? Imbes na konkretong pundasyon, ibinabaon muna sa ilalim ng tubig ang mga kahoy bago itinatayo ang mga gusali. Kung aalisin ang mga nagagandahang gusalit bahay ng Venice, ay bubungad ang tinatayang mahigit 10 milyong kahoy sa ilalim nito. Pero ano nga ba ang sekreto ng mga kahoy na to? Bakit hindi nabubulok ang mga ito kahit ilang libong taon nang nasa ilalim ng tubig? Ang Venice ay itinayo sa gitna ng putikan ng Venetian Lagoon, kaya kilala ito bilang Floating City. Noong 5th century AD, pagkatapos salakayin ng mga barbarian, ay napilitang lumipat ang mga lokal sa lagoon at nagsimulang magtayo ng kanilang tirahan na gawa sa kahoy, tambo at clay. Ngunit hindi sapat ang mga materialis na ito upang maging stable ang struktura at proteksyonan sila laban sa mga sakuna, kaya naghanap sila ng mas matibay na solusyon. Dito naisip nila ang paggamit ng mga kahoy na poste para gawing pundasyon ng kanilang mga tirahan. Kaya naman mas pinangalagaan nila ang kanilang mga kagubatan para masiguro ang sapat na supply ng kahoy. Bagamat walang tiyak na bilang ng mga kahoy na poste sa ilalim ng Venice, tinatayang higit 10 milyong piraso ng kahoy ang ginamit dito. Sinasabing 14,000 na kahoy ang ginamit na pundasyon sa Rialto Bridge at 10,000 oak trees naman sa San Marco Basilica. Dalawa pa lang yan sa mga gusali sa Venice. Mahigit 1,600 years nang nakatayo ang Venice, gamit lamang ang kahoy na pundasyon. Samantalang ang mga modernong gusali na gawa sa bakal at konkreto ay sinasabing karaniwang tumatagal lamang ng 50 years. Ngunit paano nga ba inilalagay ang mga kahoy sa ilalim ng tubig? Gamit ang matitibay at hindi madaling mabulok na kahoy tulad ng oak, pine, alder, larch at elm, maingat nila itong ibinabaon sa ilalim ng tubig o sa seafloor hanggang sa hindi na ito kayang pukpukin pa. Ang bawat posteng ito ay may lapad na 10 hanggang 25 centimeters at may taas na mula sa mas mababa sa 1 meter hanggang sa maximum na 3.5 meters. Karaniwang 9 na poste ang itinutusok sa lupa ng pabilog kada square meter. Pagkatapos maibaon ay pinuputol ang dulo ng mga poste ng kahoy upang maging pantay ang ibabaw na nakalubog lang below sea level. Sa ibabaw naman ng magkakadikit na kahoy ay inilalagay ang mga tabla o biga bilang suporta. Para sa iba pang mga gusali, ang kapal ng tabla o biga ay karaniwang 20 centimeters o mas mababa, habang umaabot naman sa 50 centimeters ang kapal para sa mga malalaking gusali tulad ng bell towers. Dahil sa siksik na pagkakabaon ng mga kahoy sa putikan, nagkakaroon ng matinding friction sa pagitan ng lupa at kahoy na nakokompress ang malambot na lupa, kaya mas tumitibay ito. Makikita natin dito ang epekto ng pagbabaon ng mga kahoy sa putikan o malambot na lupa. Mas tumitibay at hindi lumulubog kapag merong mga nakabaon na kahoy. Ngunit sa parte na walang kahoy ay malambot at madaling lumubog. Bagamat tinatamaan ng bakterya ang kahoy, tumutulong ang pressure sa ilalim ng tubig na punan ang mga butas na dulot nito. Pumapasok din ang minerals galing sa tubig tulad ng calcium carbonate sa maliliit na sira. Unti-unti nitong pinatitigas ang kahoy kaya nananatiling matibay ang pundasyon ng Venice kahit ilang daang taon na ang lumipas. Ngunit kahit gaano katibay ang pundasyon, hindi pa rin ligtas ang syudad sa pinsala. Matagal nang usap-usapan ang unti-unting paglubog ng syudad. Sa katunayan, sabay itong lumulubog habang tumataas ang level ng dagat dahilan ng mas madalas at matinding pagbaha. Kasabay nito ang dahan-dahang paglubog ng ilang mabibigat na structure gaya ng bell tower ng Frari Church na naitalang lumulubog ng 1 mm kada taon. Dahil dito, inilunsad ang MOSE o Modulo Sperimentale Electromekaniko, isang proyekto na layong protektahan ang Venice mula sa high tide at pagbaha
gamit ang mga harang na kumukontrol sa daloy ng tubig. Pero pansamantala lamang ang mga solusyong tulad nito. Hindi man tiyak kung ilang daang taon pa ang itatagal ng mga pundasyon, malinaw na nakasalalay ito sa ating pag-aalaga at pangangalaga sa kalikasan. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, mag-comment ng Big Yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!